Ilang kalsada po sa bansa ang ipinangalan sa mga taong may kaugnayan sa buhay at halaw sa mga akda ni Dr. Jose Rizal. Pero halos lahat ng mga tinanong naming nakatira o dumadaan sa mga kalsadang ito, kundi limot ang kasaysayan, walang ideya sa malagang bahaging ginampanan ng mga pangalang ito. Nagbabalik si Michael Fahati. Alam ko nga, Amerikano yan. Hindi ko lang alam kung anong rango. No? Sundalo yata yan. Si Kuya, hinuhulaan kung sino ba si Craig na pangalan ng kalye kung saan siya nakatira. Tapos sa characters ni Rizal doon sa No Limit Angre. Malapit-lapit na. May kaugnayan nga si Craig kay Rizal pero hindi siya karakter sa kanyang mga nobela. Si Austin Craig ang sumula sa isa sa mga pinaka-naging popular na talambuhay ni Rizal. Lumako naman tayo sa kabilang kalye ng Blumentritt. Hindi ko kilala yun, pero straight kilala ko. Si Malo, si Laboboy, si Manolo. Si Ferdinand Blumentritt ay isang alemang manunulat na naging matalik na kaibigan ni Rizal. Lumako kami sa Tibasalang, ngunit lahat ng sagot ng mga taga rito pawang ewan. Pero ang isang ito, kaya raw sagutin kung sino si Simon. Si Simon Ibarra, yung nagpasabog ng lampara nung panahon ni Jose Rizal. Tama na sana, pero di niya ito pinasabog nung panahon ni Rizal, kundi sa isang nobela lamang. At sinulat niya ito sa Ang kalyeng P. Margal kaya. Itong P. Margal po, kung minsan po, traffic. Lalo na pag tag-ulan, lalo na pag babae, may bit-bit na bag, tapos may biglang dadaang motor, inaagaw, hinahablit. Imbis na kasaysayan ng pangalan, sa limuot ng kalye ang kanilang natatandaan. Si Francisco P. Margal ay isang Kastila, naging guro ni Rizal at kalaunay naging kaibigan din. Pero ang signboard ng kanyang sariling kalye, mali pa ang pagkakasulat. Bakit nga ba ibinase sa buhay ni Rizal ang pangalan ng ilang kalye sa Maynila? Dati may may parang piece of land na tawag ay Sulukan Estate. Doon naisipan ng Rosenstock, Elser and Company, no? Binili nila 'yon, no? At doon nila ipinatayo yung tinatawag na Rizal Park. Hindi man tumira dito si Rizal, naisipan ng isang banyaga developer na ipangalan kay Rizal ang subdivisyong kanyang itinayo. Nang mapunta sa gobyerno ng lupa, kalaunan, hindi na binago ang pangalan ng mga kalye. Pero maging ang napakahalagang street sign na ito, wala mang kaugnayan sa kasaysayan, hindi rin alam ng ilan. Fencing? Ano ba ibig sabihin yan? Wala, hindi ko alam. Artista ba yun? Government employee? Fencing! Actual word ba yan? Kala ko kasi surname yung Singh eh. Kala ko Petro Singh. Joke. Pedestrian crossing ang ibig sabihin ng fencing, hindi salitang jejemon. Ito ay tawiran ng mga pedestrian. Ang reklamo ng ilan, nakakalito daw ang ilang pangalang pabago-bago. Maaari mang palitan ng pangalan ng kalye, pero ang Manila Historical and Heritage Commission ang tatanungin. Ngunit kung papalitan naman ninyo yung pangalan, mawawala ang isang parang kabanata sa ating kasaysayan. Kung papalitan mo yung pangalan ng kalye, dapat yung lumang pangalan nandun pa rin. Nawalan ba ng kaalaman sa kasaysayan o sadyang wala lang tayong pakialam? Kung malaman natin kung ano ang kahulugan o sino itong mga tao sa mga streets na ito, may matututunan tayo tungkol sa ating nakaraan. And of course, pag may natututunan tayo tungkol sa ating nakaraan, may natututunan tayo tungkol sa ating sarili. Michael Pati, nakatutok, 24 oras.